Hello, internet friends. You are now tuned in to When Pigs Fly, the official podcast of Paul and Piggy Creates. Joining me today for a very interesting and fun topic are some of my work friends. Pang work lang ba na friends? Hindi naman, pero work friends and specifically sila yung mga kasama ko sa table sa work. So, partially napilitan silang mag-guest sa podcast. Kasi syempre kukulitin ko sila sa work. Pero partially feeling ko gusto rin nilang sumikat. So, ito na po. Wait lang. Tama ko ba yun? Okay, pero ito na po ang aking mga workmates. Isa-isa po nilang introduce yung sarili nila. Start. Hello, ako si Ali Chua. Um, ano ba ako? Ako yung, responsible sa kasiyahan ni Pauline every on-site namin sa work. And ako yung pag-asa ng PPC team. Thank you. Delusional pala siya. Okay, next po. Hello, good morning sa audience ng When Pigs Fly. Natatawa talaga ako. Sorry. Ang tagal kong walang ganito. Anyway, ako si Janica, co-digital marketer nitong mga to. Mga nakikita niyo sa screen. And yun lang. Low-king tao lang. Wow. Yun lang. Okay. Yun yung identifier niya, low-king tao. Okay, last but not the least. Hello, good morning everyone. I'm Jess, yung newbie sa PPC. Tao lang, humihinga, kumakain, natutulog. Yun. Grabe pa talaga yung mga workmates ko, mga tao lang, mga low-key people. Sabay ako pag-asa ng PPC team no? Oo. Tinaas mo masyado yung Binuhat standard. Oo. Tao Binuhat. lang din pala. Tao lang din. Okay, dahil mga tao lang din po yung kasama ko, mga simple human questions lang din yung mga itatanong ko sa kanila. Kasi sa work, we usually actually do an activity, charot, afternoon activity, pag nabobore na kami or kailangan lang namin ng pampagising para kung hindi pa kami nagkakape, mag-uusap na lang kami with each other. So, we usually ask each other hypothetical scenarios na anong gagawin mo pag ganito yung situation. And then, very interesting din minsan yung scenarios namin. Minsan, it's about teleportation. Minsan, it's about getting back with an ex sa isang trip, ganyan. Pero this time, we'll have different types of hypothetical scenarios depending on, for example, family relations, friends, and then also relationships. So, yung first question natin would be for a close relative. So, ano yung magiging reaction nyo if you found out that your close relative bought something extremely expensive pero sobrang useless din? So, assume natin na family to and someone na ka-close mo within the family or kinakausap mo lagi sa family. Tapos nalaman mo, bumili siya ng something na walang kwenta pala. Ayun. So, ano yung magiging reaction nyo? Start tayo with yung last na nag-introduce ng self niya. Okay, Jess, ikaw, ano reaction mo? Siguro, i-weigh ko muna kung gaano ba ka walang kwenta yung binili niya. Baka kasi sa akin wala siyang kwenta, then sa kanya, sobrang halaga nun. Then pag wala talagang kwenta, magsusulat ako ng wishlist, then ibibigay ko sa kanya. Baka gusto niyang i-fulfill yung wishlist ko. Ganun. Kasi may pera naman siya, Oo, di kasi ba? may pera siya. Baka bored na to sa Tama. buhay. Oo, tama naman. Baka gusto niya mag-donate point. ng resources. Oo. What about you, Janica, ikaw? Initial reaction ko would be shock at siguro internally, mentally, questionin ko yung mga desisyon niya sa buhay. Pero, nando naman yung, syempre, yung secondary na gagawin ko. Tanungin ko siya, bakit? Yun lang. Alamin ko lang, intindihin ko lang where she's kind of coming from, you know what I'm saying? So, kung yun lang. So, pag naintindihan ko na, tapos assess ko ulit kung naintindihan ko nga ba. Kasi baka hindi lang kami alam mo naman ng tao, iba-ibang standards. So, pero ganun. So, magugulat muna ako tapos tanungin ko siya bakit. Pero hindi mo siya wala kang action na gagawin. So, iisipin mo lang.
Hindi, yung action ko, sa una nag-isip muna ako, ay Mm. ano ba yan? Para namang hindi siya nag-isip, parang gano'n. Pangalawa, yung pinaka-action ko, tatanungin ko na siya. Bakit mo pala binili? Ganun. Okay. Ganun lang. Pero hindi ko siya pakikialaman na i-refund mo yan, ano mo yan, return item mo yan or something. Ganun. Wala namang Oo. ganun. Ramdam ko na yung pagka-judgmental ni Janica. Oo. Hoy, coming from you, Bakit? Ali. Coming from you, Ali. Huwag ka Totoo. maingay. Okay, tulad sa'yo. Hindi pa siya kilala ng listeners. Akala nila mabait pa siya. So, support ko yung relative ko, no? Support, heal your inner child. Ay, Diba? ganun Kung ba ano man yun? yun. Kung Oo. useless nga eh. Ano Sige. ba? Example. Like, Example, anong useless thing? yung Oo nga pala. lalagyan ng toilet plunger pero wala yung toilet plunger. Mga ganon. Ano bang, Baka may toilet plunger na siya sa bahay. ano bang O, dali na expensive mga na ano yun. useless? Para sa inner Sige. child yung toilet plunger. Yan mo na. Pero yun Mga nga, ganon. kaya nga tatanungin ko after kung pag-isipan siya na medyo masama. Tatanungin ko siya. Oo. So, kung bakit, ano yung motive? Oo, yun lang yung purpose para maintindihan. Para naman, yun nga, intindihin siya. Yun na Oo. talaga. Basta Kailangan ba maintindihan. mas elaborate pa? Pero basta hindi mo siya pipilitin to do anything. Oo. Okay. Gets. Unless sobrang bobo talaga nung... As in, sobrang bobo talaga. As in, Yung sobrang bobo. decision. Hindi ko na siya... Oo. Paano kung Sabihan ko na. paano pala kung kunwari, hindi kayo sure kung scam siya? Like, for example, insurance allegedly, tapos nag-down payment na siya sa insurance ng medyo malaki, ganyan-ganyan. Pero parehas nyo pang hindi naririnig if nag-exist itong company na to, or yung organization. Pero mukha namang legit yung mga papeles, ganyan-ganyan. Ayun, paano kung yun pala, mas magandang concrete example, yun yung na-receive yung news. Ano reaction? Sige, ako ang may anong medyo solid ang ano ko diyan, ang position ko diyan kasi medyo more aware ako than most people of scam related Mm-mm. matters. So, kung scam pala itong pinag-uusapan natin, talagang ko siya, i-convince ko siya sa abot ng aking makakaya. Scam yan, tigilan mo yan, huwag ka maniwala dyan. Kahit ano pang pinresent sa kanya na docs na mukhang totoo. Ang dami kasi talagang gumagawa no, na ang daming maraming time sa mundo para gumawa ng mga ganyang kapeke. Ganyan kamukhang totoong mga docs para lang makapanloko ng tao. So pagka Mm-mm. scam ang pinag-uusapan, sasabihan ko talaga siya na pipilitin ko siya yun. Pipilitin ko siyang Oo. umalis dyan. Aalisin ko siya dyan. Okay. Alisin ko siya, lalagay ko dito. Gamit lang pala. Okay, so pag hindi tayo sure, pag walang kwenta lang naman yung gamit. Pag gamit, tatanong mo lang kung bakit. Pero pag scam, mukhang scam na talaga siya, remove the person. Ikaw, Ali. Oo. Pag scam, ay Oo. gagawin ko. Sabihan ko siya na medyo tanga siya. Kung ano. Mm-mm. Diba? Yun na Oo. naman. Pero hindi mo siya i-convince na to do something. Well, pero ano yun eh. Sabihan ko lang na tanga siya. And yun. Pero, ano pa bang magagawa ko? Kanya din naman. It's Oo. it's his or her or their thing. Oo. Tama, gets Yeah. naman. Oo, pero sinabi mo kanina, susuportahan mo siya if useless yung gamit, pero pinapasaya siya. So parang, pagbibili ba ako ng something, susuportahan mo rin ako kahit walang kwenta lang yung bibili. Sinasupport kita sa mga binibili mong merch ha. Eh, hindi Kahit naman walang wala kwenta akong yung link. merch. Kahit alam kong wala ka ng pera, sinasupport pa rin Oo, kita. actually. O, diba? Oo, Oh my totoo. gosh, ayan. Oo, Nireveal very po ni Ali supportive. na may visibility siya sa savings account ni Puli. Meron palang password, charot. Hawak niya ang pin. Every morning, tinitignan ko yung status ng bank Ubus account. na. Oo. Thank you. Ay. Oo. So, second question naman, hypothetical scenario naman to.
for friendships, okay, medyo gusto ko talaga marinig yung sagot niyo dito kung ano yung reaction niyo. So what if mayroon kayong friend na nagdala siya ng new person na hindi niyo kakilala to a hangout without informing you. So for example, dapat kayong dalawa lang ni friend, magko-coffee date, ganyan. Tapos, nagsama siya ng third person na hindi niyo kilala at all. Ano po ang inyong reaction? Kahit sino po, pwede Ako kung mauna. group setting. Kung group setting, Mm-mm. okay lang. Like Pero more kung like, than... oo. Pero kung kaming dalawa lang yung plan, as an introvert, hindi ko kaya na may additional person. Kasi mauubos yung energy ko sa kakaano. Tapos pag di ko pa kilala, eh di lalong mag-e-effort ako na makipag-socialize ako. Eh di ko kaya yung ganun. So kailangan may warning. But also depende kung sino yung person. What if bebe pala niya? G lang. Ganun. Pag jowa niya, okay Ah, lang. Tama ayun. naman. Siyempre, gusto ko siyang, Oo. pag jowa niya, tapos yung kaming dalawa lang yung dapat original. Tapos dinala niya yung jowa niya. G ako doon. Nakikiano lang ako, Oo. chismis. Ganun. Pag bagong, like friend, pag friend talaga, na Pag niya, Kasi friend, never pa na-meet, never pa namin never. narinig. Oo. ayoko. Hindi ko trip yung ganun. Saan ang gagawin mo? Papayasin mo siya. Ayoko. Walk out lang ako. Ayoko. Alis na ako. Remove myself. Walang Okay. pag-filter. Sabi, hindi na lang Ayoko. ako tutuloy. Ganun. Huwag ka pala. Ganun. Kayo. Paano yung warning kapag yung makita mo na lang pagpasok ng door, may Stop. kasama siya? Stop the car. Para po, bababa na po. Oo, pero sana i-text ka man lang na, ay, by the way, may isasama ako. Para at least wala ka dun sa venue. Pero yung scenario natin, paano kung parehas na kayong nasa venue? Tapos, ay, ito nga pala si, ganyan. Tapos, okay lang ba na kasama natin siya? Ano sasabihin mo ba? Hindi. Hindi okay. Ayoko. Ayoko. Wag. Ang hirap. Well, syempre, tutuloy mo. Pero Mm. internally, Yeah. ayaw mo. Pero tutuloy mo pa rin, diba? Pero Well, pag oo. group setting, G lang ako. Oo, pag mas marami. Weird kasi yung parang tatlo lang kayo. Very, at least for me, very intimate siya. Na kayong tatlo lang talaga yung mag-uusap. Kilalanin mo talaga yung new Mm-mm. person kahit di ka True. comfortable. Ikaw, Jess. Pag tatlo lang, parang ang awkward. Kasi may tendency na kunwari sa restaurant yung place. Tapos, what if kaming dalawa lang yung matira? Tapos Oo. yung conversation nyo parang name lang, age, ganun. Tapos, awkward. Tapos, anong next? Tapos, ang tagal pang bumalik nung kasama. Pero if group settings naman, parang okay lang. Kasi madami siyang pwedeng kausapin. Kaso, pwedeng siya yung siya yung walang kausap. Mm. Mahirap yun. Kasi kung ako, yung biglang dinala sa isang group, tapos wala akong kakilala doon, paano pag dumating yung time na, kasi sila, magkakaibigan sila, tapos usap-usap sila. Tapos, what if, lobat pa yung phone ko. So, titingin lang ako sa kanila. Wala akong gagawin. Ganun. Gusto ko yung scenarios ni Jess. Parang lumaki na siya ng lumaki. Nag-overthink na siya Ang dami masyado. ng what Oo. if. Oo. Nag-thicken na yung Tapos plot. umuwi na yung friend niya, silang dalawa na lang natira. Nalobat na Oo. yung phone niya. Oo, pero totoo naman na ang hirap kasi mag-socialize din with other people kahit ikaw, kung bago ka man or mayroon mang bago sa group. So, parang siguro pag mas maraming tao, may buffer. May buffer. Para hindi muna ikaw yung kausapin nila. Para makonserve mo yung energy mo. Same ba sa'yo, Tita Janica? Sa akin, actually, kahit 3 tao lang kami or larger group setting, Mm-mm. mahirap parehas. Kasi pag in my book, ang definition ko ng group setting, sobrang intimate lang din nung circle na yun. So, anong gagawin ko pag nandyan na siya, pinakilala, ay kasama ko nga pala si ganito. Siyempre, ipa-prioritize ko yung respeto lang tayo dito. Nandun ako sa mas Mm-mm. peaceful na side. Sige, i-accommodate mo, maging ka pa din, civil ka pa din, alam mo yun, pleasant ka pa rin tao, pero siguro find time during the day, later that day, to pull aside yung friend. Tapos tanungin mo siya, ano nangyari? Tsaka ko siya Bakit? tsaka ko siya ipa-fast talk calmly.
calmly na pastor. Tatanungin ko siya. So, tatanungin ko siya, saan yung miss ko? Medyo nagulat lang ako na dinala mo siya. So, sana Mm-mm. next time walang ganong gulatan. Medyo kasi mabilis mag-expire yung social Social battery. batteries. Depende talaga sa kasama. Oo, totoo. Ganon. Ayun, parang, Tapos, nung sige, go. kinonfront mo siya, nasa likod yung Ah! dinala niya. Pinul Matindi kay aside, pero drama. 2 feet apart. Pinul aside, pero rinig na rinig kayo. Oo Magulat eh. ka, sumagot yung no? Tsaka Yung kasi sinama. iisipin mo paano ma-entertain yung yung kasama na talagang Mm. completely bagong kakilala. Walang alam hindi pa niya alam yung mga context nung bond namin nitong matatagal ko ng kaibigan. So parang double effort from my end na iintindihin ko pa yung bagong kasama, ganun. I mean, wala namang problema kung ako yung nag-aya. Sana. Mm. Oo. Ayun. I guess din, parang dapat responsibility din ni friend. Kasi siya yung nag-introduce ng bagong person na siya rin dapat yung mag-entertain to a certain extent. Pero ayun nga, I guess ako din naman, very accommodating lang din ako. Like, hanggat kaya ng battery ko, as a people pleaser, charot. Hanggat kaya ng battery ko, i-accommodate ko rin si new person. Tsaka, ayun. Pero as an introvert, nagpapanik ako sa loob. Hindi ko lang siguro kaya gawin yung sinabi ni Janica na ipupull aside ko si friend on the same day. Siguro bukas ko pa yun masasabi. Hindi ko kayang mag-confront. Or baka patawarin ko na lang din siya in my head kung hindi naman ako na-drain. Pero I guess important nga yung ganong communication para alam niya na hindi pala to okay. Itong mga ganong things. Siguro hindi naman nagmamatter kung anong oras mo siya makakausap. Basta mapaalam mo sa kanya na, hey, you did something that I didn't like. Mga ganong tonality. Ayun, ganon. Oo, totoo. Ayun, meron pa po ba tayong additional insights sa ating second question? Siguro yung humor din kasi, magkakaiba kayo ng humor. So, pag may bago kang pinasok na tao, baka mamaya yung humor sa atin is offensive sa kanya. So, another issue na naman yun. Oo, yung inside jokes natin, baka hindi magets ng other people. Mm. Gets. Oo. Oo, Ba't sa ka kasi totoo. sumama? Sorry, kasalanan pala ni Pero Luke. wait lang, sorry. May additional pala ako doon. Tsaka bukod sa responsibility yun nung friend ko, I think responsibility din nung new person to assess kung dapat nagtanong siya dun sa nag-invite sa kanya, okay lang ba ako sumama dyan? Kasi baka intimate, niyo yan, alam niyo yun, bonding, special bonding niyo yan, ganun. Dapat may ganun ding, side yung new Mm-mm. person, siguro. Ayun lang. Oo. Paano ko sabi do ni friend na, oo, okay lang yan, okay lang yan. Tapos, sa'yo pala hindi niya chinek. So, oo, diba? Kasalanan na nung kaibigan ko yun, talaga. Oo. Fully. True, true. This is about relationships naman. Okay. So what would you do if you noticed that your lover was being extra attentive to a particular friend? Kasi iba 'di ba pag kunwari maalaga siya sa friend group mo, like siya yung nag-aabot ng mga plato for everyone or something ganyan, yung drinks. Pero paano kung sa isang particular friend lang? Ano yung initial reaction mo? As in yung first reaction? Iniisip Puro ko pa ngiti. yung sumasakit na yung ulo ko. Pero Okay, ayoko go. sagutin. Ayoko sagutin. Yung honest na, feeling ko, nai-imagine kong honest na pinaka-raw reaction ko. Yung pinaka-una talaga. Pag nakita ko yung eksena na yun na, inaabutan mo ng plato, may kamay naman siya. Tatahimik ako. Tatahimik Hindi. Pero like, gets mo naman pagka, alam mo may something. Alam mo kung alin yung normal lang na gesture. Wait, At yung, magbigay tayo ng actual situation. hindi Ayun. ba yun, hindi ba yun yung sinabi ni Abutan lang Pauline? ng plato? Parang Hindi, kunwari, kakain. yung parang inaasikaso siya, sige, ikaw na nga ikaw mag-elaborate ng situation, Pauline. Ayun, parang kunwari, Hypothetical. hypothetically, kakain kayo as a group of barkada. Tapos kunwari,
itong si particular friend, tinutulungan niya magbitbit ng gamit or pinagbubuksan niya ng pinto. Yung pagkakain kayo, abutan nga niya ng plato or drinks, ganyan. Pero parang kind naman siya to everyone, pero very extra yung actions towards this particular friend. More than you pa, ganon. Yung initial Ayun. reaction. Initial reaction ko, natahimik ako. Tapos, medyo magpaparamdam ako sa kanya na may problema ako yata, parang gano'n. Tatahimik ako kasi pag nakita ko yun, talagang magtatakbo na ang aking overthinking gears ng aking brain. So, Mamumula tatahimik lalo ako. yung buhok. Mamumula lalo yung buhok ni Jari. Oo, mumula lalo to. Oo. So, tapos, ang next kong gagawin is, observe further. Gaano katagal pa ba niya to gagawin? Like, all throughout the day ba? Ano ba to? Kunwari occasion to, party lang to ng celebration sa isang, I don't know, bahay ng Oo. friend. Buong araw ba ganyan ka sa kanya? Sas yun. Tapos pagka yes ang sagot doon, o bakit? Ganun ulit, find time to confront. I love the bravery. Kakausapin niya talaga bakit. Within the day or or palilipasin mo ba na next day? Baka EOD. Sorry. EOD. Sorry. Ano ba yan? Baka, oo, baka right then and there. For context kasi hindi kami nagpapababad ng problema. Lalo na kapag apektado ako. Ayaw niya din na may parang hindi ako masabi, ganun. So, tinatanong niya rin naman agad. Okay. So, parang inuusap niyo agad siya before the day ends. Hindi siya lilipas Correct. another day. Okay. Correct. Initial reaction naman to. Sa akin, ikaw parang confrontational siya, no? Kahit sa friend or sa lover. Lahat iba Hindi pala masyado. side niya eh. Very Hindi, kailangan. actually, hindi naman. Depende lang sa kung gaano ko ka-close. Depende. Pagka-close mo, ikaw Actually, aside. pinaka-confrontational lang ako siguro sa jowa ko. Sa friends, parang minsan lang nangyayari. So, hindi naman ako ganun ka-confrontational talaga. Pero gusto mo lang i-communicate, ganon. Yun pala, oo. Or baka masyadong strong yung confrontational siguro na sinasabi ko. I-communicate yan. Come up. Come on. Anyway, I'll go. Di ba may yung debate sa Korea? Yung pag kunyari, Oo. nagbalat ng shrimp. Mm-mm. Pinagbalatan niya yung friend na yun. Pag Oo. ako, Yung orange, pinagpil. oo. O yun, yung orange peel din. Ako, okay lang. Hindi naman ako super, Okay lang. na-imagine ko. May dagdag ako kasi si Aling sasagot. Yung Sige, girl, go. hawig mo. Ang ganda. Ang daya naman nun. Bakit? Kasi Bakit ayaw ni kailangan Aling. hawig ko? Kasi pag chararat di ka magsasel. Grabe! Sasabihin Hindi ko pa nakaya. Grabe na po ang mga tanungan dito sa podcast na ito. Siyempre, pag alam kong mas pangit siya than me, hindi ako magseselos, diba? Fine, go ahead. Pero, Grabe! kapag kamukha ko, grabe naman yun. Kaya nga, ba't hindi na lang ikaw yung inaasikaso niya? Oo, diba? Oo, yun eh. Yun yung tanong dun eh. Bakit siya? Ba't di ako? Ano ko dito? What if kayong dalawa yung inaasikaso left, right? Ay, make up your mind. Ay, hindi pwede yun. Oo. So, hindi ka magsiselos initially. Depende kay friend. Depende kung sino yung friend. Saka kung ano itsura ni friend. So, pag self-confident ka naman, oo, bahala na siya sa buhay niya, ganon. Kasi ako, imagine ko pag with my friends, pwede ko naman silang, tinutulungan ko rin naman ng mga friends ko. So, depende talaga. Okay. Hindi, tsaka mararamdaman mo yun. The kung vibe. Ano. Mm-mm. Oo, like siguro kahit anong attentive niya dun sa friend mo na yun, friend mo man or hindi, mararamdaman mo talaga kung may something or hindi. I think nasa ano natin yun. Nasa DNA natin yun. Yung intuition, oo. Oo. Okay. Tama naman. Ikaw, Jess, ano? Sa akin,
Kagaya ni Janica, mag-iisip ako. Tapos parang, syempre mag-overthink na. Ano kasi parang pareho lang yan na kapag ganun, nararamdaman mo kung sino yung mga taong may gusto doon sa taong gusto mo. Kasi yun yung nararamdaman mo. The same goes na kapag alam mo yung treatment nung partner mo is kung special na doon sa ibang tao. Parang ganun siya. So, kapag halata mo na parang, uy, parang something special yung gesture niya or yung treatment niya or yung attention na binibigay niya dun sa friend na yun, parang mapapaisip ako tapos may tendency na i-connect-connect ko yung mga scenario before Mm-mm. sa scenario ngayon. Bilang overthinker talaga. Yes, 'di ba? Mapapansin mo lahat pag overthinker ka, kahit yung maliliit na bagay. Mm. Oo, iko-connect-connect mo siya. I Mm. guess, depende kasi nga talaga yun sa action. Actually, tinginan pa nga lang nung friend mo tsaka nung partner mo. Parang, if wala naman talaga siya, walang reason magselos. Ganon. Yung I instinct, no? Oo, yung instinct. So, kayo ba, admittedly selosa kayo? Yes or no? Ako feeling ko yes. Oh, ako yes, pero matagal or mahirap kong mapuntahan yung state na yun. Depende talaga. Pag kumbaga, pagka nagsiselos na ako, ibig sabihin, grabe na yung nakikita ko or grabe na yung napaparamdam sa akin ng tao. Pero Grabe hindi yung madali yun. avatar state. Ganun. Yung maka-state Mag-glow ka na dyan. yung red hair ni Janica. Oo. Ano Tapos may ba? Fire araw dito. Nation. Fire Ang Nation. daming ano dito. Ang daming side comment dito sa show na ito. Ano? Oo. Kayo, selosa ba kayo? Oh, yes. Yes. Paano ka magselos? Tumatahimik. Nawawala sa mood. Ganon. Oo, hindi niya ka nakausap. Pag di niya ka nausap for a day, selos na daw siya. Mm. Feel ko ako, hindi. Speak for me. Talaga? Hindi nga. Feel ko Nakinig no. mo ang bebe dito. Kung nakikinig ba bebe mo dito, makakonfirm ba niya yan? Oh, I think so. Ay, Feel hindi ko ka talaga selosa in matagal. general. Oo. Di pa naman ako nagsaselos so far. So far. Ata. Okay. Off the record na lang natin pag-usap. Offline. Hindi Pag-usapan nga. natin offline. Alright. Hindi nga. Hindi, parang hindi naman. Kunyari, may ex yung, kunyari, isa pang hypothetical follow-up. Nagsaselos ba kayo sa ex ng bebe nyo? Parang may term na bagong tawag dyan. Yung sa Ano? jealousy na yan. Ano? Sa letter R nagsisimula yun. Relo? Ano? Retroactive Relos. jealousy ata. Relos. 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 Sorry. Ano? Cordy. Retrograde lang yung alam ko na R. Pero hindi ata yun sa jealousy. Pero Oh, Jess, ano yung dinidescribe ng term na yun? Like, ano exactly yung Yung feeling? nagsiselos sa past niya. Sa mga exes, yung mga ganun. Mm. Parang retroactive jealousy nga yun. ay, wait. Oh. Mm. Mm. Parang ako, di ba common to yung parang gusto mong malaman everything about them. Pero sa kwento ng bebe mo, magsaselos ka rin. Oh, So, pag yun. nagkwento siya ng Parang past. lahat gusto kong alamin, pero naiirita rin ako pag naalam. Pag nalalaman ko siya. Mm. Oo, Mm. pero So, wala ka yun. namang ginawa. Oo, wala naman. Kami na so wala naman magagawa, diba? I Oo. win. Oo, in the end, nasa iyo naman yung bebe mo. Oo, totoo True. naman. I guess, to wrap up the episode na lang, isang spontaneous question pa for you guys. So, kasi pinag-usapan natin hypothetical scenarios about relatives, about friends, at saka about yung ating partner. So, siguro, ang commonality nung tatlo is yung dealing with human relationships. So, if magbibigay kayo ng advice to someone in their young adult age, mga 20s, 30s, ganyan, ano yung advice nyo about dealing with human relationships? Based, syempre, sa experiences lang natin, hindi naman tayo expert. Ganon. Guys, sino pwede mauna? Siguro don't rush.
No? Kasi parang feeling ko or sa tingin ko naman is lahat naman ng bagay na nangyayari is nangyayari kasi may reason. Mm. Tapos, wag mong ibigay lahat. Magtira ka sa sarili mo. Kasi pag dumating yung time na ubos na ubos ka na, tapos nag-iisip ka pa kung ano yung gusto mong ibigay, wala ka nang mabibigay kasi ubos ka na talaga eh. So, doon na darating yung time na parang walang-wala ka na, tapos may tendency pa na baka na-push mo na yung ibang tao papalayo sa'yo. So, paano yun? So, dapat magtira ka palagi sa sarili mo. Oo, spoken as someone with experience ba to? Hindi naman. Hindi naman, may tinitira ka pa naman for yourself. Mm-mm. Okay, thank you so much. Next candidate for the answer po. Sige, Janica, ikaw na lang. Tawa ka ng tawa dyan eh. Candidate. Natawa ko sa candidate. Siguro for me, practice kayo ng self-reflection from time to time para ma-evaluate niyo yung totoong priorities niyo. Ano yung nagmamatter sa inyo? Ano yung what you value the most? Kasi pag na-assess mo yung mga bagay na yon, then ma-identify mo ano yung mga relationships na gusto mong i-keep, sino yung mga taong gusto mong i-maintain sa circle mo. Iba't ibang klaseng relationships, friendship, partner, romantic partner, ganyan. So, tapos, pag na-identify mo na yung relationships na yun, always be intentional about it. Intentional talagang mag-reach out ka sa mga hindi mo na nakakausap, kamustahin mo sila, yun, ganun. So, practice self-reflection, be intentional. Thank you. Thank you. Candidate number 2. Okay, last but not the least, go Ali. Ganda lang answer ni Janica. Anyways, Oo for me, agree ako. Agree ako dun sa kay Janica. Tapos, yung parang what I learned through the years, Wow. parang kala mo natanda ko na eh. Siguro for me, parate, at the end of the day, kailangan, you have to always prioritize yourself. Diba? So, kahit sino man yan, and kahit anong klaseng relationship man yan, dapat yung well-being mo yung mauuna. Ang selfish ko pa. Ang selfish pa natin ang sagot. pero, ganun naman dapat, diba? Bakit, ano ba sila? Sino ba sila? Compared sa sarili mo. So, feel ko kahit anong mangyari, yung own mental health mo, physical health mo, whatever health mo, ikaw dapat yung mauuna. So, De, tama yun kasi yun. baka nga iniisip ng, para sa mga nakikinig dito sa show na ito, na iniisip nila na selfish si Ali, hindi po ganun yun. Kailangan naman talaga, di ba, fill yourself first so that you can pour into others. Kaya unahin mo dapat yung sarili. Yun lang. Oo. Dati actually, baliktad yung thinking ko. Akala ko bawal ka magalit sa ibang tao, kailangan i-accommodate mo sila as much as you can. Pero parang sinabi nga ni Jess, pag binigay mo kasi As a lahat, people pleaser. oo, Yes. as a people pleaser, ganun. Pero sabi ni Jess kasi kanina, pag binigay mo na lahat, in the end, parang mauubos ka, tapos maiinis ka rin, tapos ipupush away mo sila. Very ganun yung nangyayari sa akin before. So ngayon, I understand Mm-mm. na fake pala na love mo sila so ibibigay mo lahat. Hindi pala yun love. Love sila pag Mm-mm. love mo yung sarili mo enough for you to give love to other people. Wow. Ganon talaga pala siya. Okay, so gets, hindi po selfish yung prioritizing yourself. Mm-hmm. Ayun. Ganun din sa work, di ba? Parang sinasabi nila na the more work you do, or the more that we go above and beyond for Mm-mm. work. Parang The ang more work. mangyayari lang. The more The work more is given work. unto you. The work. Oh, di ba? So, parang give what you can and don't give your all. Don't Hindi give ko sa your all. lahat. Ba't Sa may lahat dila, ba? Ali? Oo. Huwag kang mag-effort masyado. In the end, yun lang yun, charot. Pero for all aspects naman, pag binigay mo lahat, eventually mababurn out ka, tapos maiinis ka din. So, kahit sa friends, sa partner, sa Oo. family, tapos biglang ayaw mo na pala, ganon. Kaya Ay, nga sa work, 'di ba, ini-encourage natin na kailangan natin ng pahinga talaga. Kaya work-life yan, balance. maximize yung mga leaves. I mean, alam mo naman kung sumusobra ka na or hindi, 'di ba? Pero kailangan mo ng rest para sa sarili mo kasi nga kailangan puno ka
muna bago ka makapagbigay ulit sa work, sa friendships, ganyan. Totoo. Ayun. So, mga pagod lang po talaga kami magbigay in this group. Charot. Hindi siya parang tips pala for human relationship. Or parang encounter ko to parang sa TikTok. Yung idea niya is parang pagkagising mo sa umaga, alamin mo sa sarili mo kung ano ba yung gusto mong ma-feel para sa araw na to. Parang mag-decide ka na kaagad. So, para if ever, kunwari, napag-desisyon naman, okay, magiging masaya ako for this day. Kahit may mga bad things na mangyari na ma-encounter mo, babalik ka doon sa reason kung bakit ka gumising for this day. Tama. Maganda siya. Oo. So, pag dinecide kong tamad ako for this day. Hindi ganyan. Ay, hindi ba ganun? Hindi ganyan. Ano ba yan? Itong host natin. Sorry. Iba yung ina-encourage ko sa audience ko. Joke lang. Okay, so with that, I think we'll end the topic already. So that was it for our hypothetical questions. Thank you again to my work friends for joining me for this recording. Thank you to Ali, Jess, Janica. You guys made it so much fun that we just actually kind of forgot that we were recording. We were just enjoying the episode. And also, I like to give a special shout out to all the supporters and listeners of When Pigs Fly. Like I mentioned in the previous episode, we already celebrated 1 year together on Spotify. And that's amazing to me, but it's especially amazing to see how the people in my life have come to nourish and support this passion project of mine. So most of the guests I had last season were my friends or people that I knew, and it made me appreciate more how magical it is where I am because of the people who love and support me. And they actually sent in greeting messages for When Pigs Fly. I'll be playing the recordings in a bit. Again, thank you so much. We have one more episode for April. I'll see you then. Hey everyone! Just dropping by to congratulate When Pigs Fly for celebrating its first anniversary. So props to Pauline for all the efforts that she's been doing since day one to make this milestone possible. I just wanted to tell you as well that I'm proud of you. I will always root for you. And of course, it was such an honor to have been able to take part in this journey, even if it's just one episode. And I hope that's not the last. Definitely wishing for more anniversaries to come. And more episodes, of course, that people like me and your audiences would look forward to. And I'm also manifesting that whoever's on your wish list of guests would actually be a part of When Pigs Fly. And lastly, I hope more people would discover this podcast. So, yeah, When Pigs Fly, 생일 축하해! Happy first birthday, When Pigs Fly podcast. You are such a warm and wholesome piece of the internet. Thank you for being a safe space for creatives and dreamers alike. Keep following your spark. Keep flying. Happy anniversary, When Pigs Fly! Congrats, Pauline, on 1 year of podcasting. So proud of you. Keep doing it scared. Happy anniversary, When Pigs Fly! It is such an honor to be part of this podcast, even just for 2 episodes. I had fun during the recording and I had fun re-listening to it, and I also enjoyed all of your episodes. I love that it shows your authenticity, and thank you for being vulnerable, because when you do that, you give other people courage to be vulnerable themselves, and I believe that makes the world a little bit better. So once again, congratulations on your first anniversary, and I look forward to more loving, wonderful episodes from you.